Ayo! Isang maghang, masaya at mapagpalayang araw sa ating lahat. Welcome to your unapologetic take on anything science, technology, and innovation in hopes of amplifying the voices of our very own Filipino innovators. Ako di ay ang inyong tabiano with a purpose, Cebuano host Marco Ramos, and I'm pleasured to host the 4th episode of DOST Tapi's very own Pasyensya na, pero kami, pasyensya na. Nax! Tayo ay nandito ngayon sa DOST Tapi iInvent Studio para makausap ang isa sa mga lalahok sa 50th International Exhibition of Innovations sa Geneva, Switzerland. I am honored to invite him and to talk with him kasi narinig ko or I've heard, in English ko lang, kasi narinig ko na he's also a fellow Cebuano speaker or Bisaya like me. Kaya sa mga Tagalog dyan, basahin nyo na yung subtitle ha. Focus sa subtitle. Pero of course, the conversation will be very inclusive. It's not just for the Cebuanos, it's not just for the people in Mindanao, but it is equally relevant for all of us Filipinos dahil tama nga namang bigyan ng spotlight ang mga Filipino innovators kagaya niya. This coming April, lalahok ho ang Pilipinas sa Geneva, Switzerland para sa 50th International Exhibition of Innovations. So lahat ho ng mga imbensyon ng ating mga Pinoy inventors or innovators na kinurate ng DOST ay makikilahok doon sa Switzerland para rin ho ipakita ang kakayahan ng ating mga kapwa Pinoy. Pero ang mahalaga doon, bukod sa pag-join sa competition, paano nga ba nakakatulong ang ating mga fellow Filipino innovators para masugpo o para masolusyonan ang ilang problema dito sa ating bansa? Now allow me to introduce our guest for this episode. He's the founder and CEO of Lestix Incorporated, a tech-based startup company which aims to transform plastics and agricultural waste into sustainable construction materials. Their company has been pioneering eco-innovation since 2019, and he is an innovator. He is also a business owner and one of the Philippine delegates, as mentioned earlier, in the Geneva Exposition. Ladies and gentlemen, please help me welcome my fellow Bisaya, Mr. Keno Michael Uy. Sir Keno. Hello, good afternoon. Maayong adlaw. Maayong adlaw, Sir Keno, no? And welcome to Pasyensya na. Sir, ato sa itong buhaton, kaya marag-practicean na ito ganina. Pinapracticean natin yung kanina eh. So, gawin natin, sir. 1, 2, 3, go. Pasyensya na, pero kami, pasyensya na. Yun, perfect, Sir Keno. Sir Ken, I'd like to start our conversation by saying maraming salamat sa iyong ginawa na startup company because there have been like news all around no, na ang Pilipinas ay isa sa mga top producers ng plastic sa buong mundo. Hindi lang sa Asia, sa buong mundo. So, sir, totoo to. Yes, this is true. This is true. Siguraduhin natin na totoo yun kasi we're all about facts here, di ba? Hindi pwedeng hearsay lang. So, totoo yun, Sir Keno. Yes. Sir, so, totoo, Sir Keno, na we are one of the top producers. Yes. Yes. Sir, thank you for your invention and your innovation. Sir, kwento mo naman sa akin, paano nyo po naisipang gawin yung itong startup company nyo na ang startup company nyo na Lestix Incorporated? Lestix Incorporated. Yes, I would like to share kung paano nagsimula. So, lahat ng innovation ay nagsisimula sa problema. May nakita kaming problema, gusto namin solusyonan. So at that time, 2019, yung problema sa city namin is, hindi lang ata sa city namin, but all over the country is yung basura. Saan na yung city nyo, sir? Iligan City. Iligan City, yes. Okay. So nakita namin, not only in our city, but also in other cities, na pinakamalaking problem is basura. Especially single-use plastic. Ba't kaya malaki yung problem sa single-use plastic? It's because of, we trace it back to poverty. No? Mataas yung poverty sa country natin. Kaya gumagamit tayo ng plastic is because Mga sachet. Sachet, yung tingi. Yes. So we are calling it the tingi culture. It's good na kung pwede sana mawala yung plastic. But for me, in my own opinion, kung tatanggalin natin yung plastic sa society natin, parang magiging anti-poor din siya. That's my own read. Okay. Based on our research and based on our technology na na-create. Bakit? Kasi kung kaya ng ordinaryong Pilipino bumili ng isang litro o isang shampoo na bottle bulto o bulto, bibili sila eh.
Pero hindi kasi kaya. Yes. Kasi yung salary sometimes is minimum or even below minimum. So, hahatiin mo yun sa kung ano yung kailangan mo sa isang araw. Ando na yung shampoo, yung sabon, yung toyo, yung soka. Lahat ito nakabalot sa sachet. So, kaya ang daming single-use plastic natin is because yun lang yung kaya na ma-afford ng ordinaryong Pilipino. I've heard, kasi sobrang interesting nito na ang background mo pala ay nursing. Yes. Paano po bang biglang pumivot po tayo ng direksyon sa ating career? At paano po nakatulong ang pagiging nurse ninyo sa Okay. innovation na ito? So, yes, yung background, I'm a registered nurse here and in the US. I used to work dito sa Philippines. Nag-masters ako sa Philippines and doon din sa US nagtrabaho ako. But yung pinaka-linya ko talaga is innovation. So, every time I'm in work, nag-iisip ako lang kung ano kayang pwedeng gawin para mapadali ito? Ano kayang pwedeng i-create para mapadali yung trabaho ko? Parang ganun. So, I ended up na pull ako sa innovation area. So, yun, mas nakita ko na yung strength ko is more on the innovation. So, creating technologies, ganun yung Okay. parang naging linya ko. I see. So, kahit nung nurse ka pa, sir, gusto mo na talaga mapadali yung mga bagay-bagay. Yes, gusto ko na talaga mapadali at saka naiisip din ako kung ano yung mga application niya, kung ano yung pwede. So, naisip ko parang hindi ata for me yung nursing kasi dapat sa nursing kasi sobrang focus mo sa ginagawa mo and you're dealing with life. Yes, yes. For me naman, marami akong natutunan as a nurse at saka graduate ng nurse. Una doon yung science. Mataas pa rin yung ano ko sa health. Like for example, during the pandemic, nag-create kami ng no-rinse hand wash made of coconut. Wow. During that time sa pandemic, nagkaubusan ng alcohol. May time na nagkaubusan ng alcohol Yes. at saka sobrang mahal ng alcohol. So what we did is we created a no-rinse hand wash made of coconut oil. Paano yun, sir? No rinse. So, walang No rinse. banlaw na paghugas sa kamay. Walang banlaw. Kasi yung technology na to, naisip ko because sa US, meron kaming ginagamit ng mga no-rinse shampoo. Mhm. Kasi pag bedridden yung pasyente, no-rinse namin yung paligo sa kanya. So, I see. naisip ko, during pandemic, mahirap yung water pag nasa labas ka. Okay. Yung access ng water. So, at saka walang alcohol. So, ano ba yung pinaka-best? So, no-rinse hand wash yung ginawa naming technology during the pandemic. So, ano sir, parang going back dun sa Lestix, narinig ko meron kang imbensyon na pinaka-highlight nyo ngayon, which is yung Coco Fiber Board. Yes. May iba term Coco Choir. Yes. C-O-I-R. Sinerge ko may Koyo, may Choir, may Choir. Ano ba talaga sir pronunciation nito? Sa amin is we call it Coco Choir. Choir, okay. Coco Choir. Choir. Fiber na sir. Fiber, fiber. Para madali Coco din Fiber. pahirapan mga sarili natin. Okay sir, ano po ba yung function ng Coco Fiber tsaka paano nyo siya pinoprocess? Okay. So, yung invention is invention namin as a team. Sa Lestix we are innovators and inventors. Umpisa siya because kita namin, gagaya nung nag-create kami ng eco-roofing tiles made from single-use plastic kasi nakita namin na may problema sa basura. Mga atop, kung sabi siya pa. Yes, mga atop. Made of single-use plastic. Okay. So, na-create namin to kasi sa Philippines, we are a tropical country. But yet, we are using GI sheets. Sobrang init. Very, para tayong piniprito sa loob ng bahay. Ang tawag natin doon ay yero. Yero, yes, yero. So, ba't gumagamit tayo ng yero? Ang sobrang init ng lugar natin. So, sa loob, para tayong naka-oven. So, yung technology na na-create namin na eco-roofing tiles, double purpose siya. For the weather, at the same time, insulator. So, hindi mo na kailangang maglagay ng ceiling. I see. So, kahit nasa loob ka ng bahay, malamig siya. Okay. Kasi, siya na yung pangsangga sa init at saka sa lamig. At the same time, siya na din yung ceiling ng bahay. So, going back, yung Coco Fiber Board na na-create natin is because yung nakita namin sa province namin, which is in Lanao del Norte, So, parang doon ako pinanganak. Lanao del Norte. Del Sur ba yun? Sa Maranding? Maranding is Lanao del Norte. Yes. Del Norte, oo. Nag-ikot-ikot kami. Nakita namin, natambak yung Coco Fiber Board. Coco Fiber. What we call in Bisaya, bunot. Bunot. Yes. Tambak. So, walang ginagawa. Nakatambak lang dyan. So, every copra season, nag-harvest yung mga farmers natin. Usually, it's around 2 months to 3 months, nag-harvest sila. Pag-harvest nila, yung copra, alam naman natin yung gamit ng copra, ginagawang oil at saka yung mga virgin coconut oil, ina-export, yung iba, ginagamit natin sa pangluto.
at saka yung coconut shell. Mhm. Yun yung ginagamit natin as tawag namin sa Bisaya, uling. Yes, uling. Uling or Sa Tagalog din naman, sir, uling din naman tawag uling na namin. yun. Uling. So, Yes. at in English, ano tawag doon? Charcoal. Charcoal. Yeah, Yes. charcoal. So, meron na silang gamit. Pero yung bunot, which is the husk, nakatambak lang. Mhm. So, since nakatambak siya, tinitirahan ng mga daga, Lamok. Di ba parang nagsastagnant oo, doon yung tubig eh. Oo. lamok, daga. So, yung mga daga kasi, problema siya sa mga farming communities. Yes. Kasi aakyatin niya yung mga puno, Puno trees, yung mga gulay, Palay. kinakain na yung mga gano'n. Naisip namin, kung matatanggal to, baka ma-lessen yung problem Mhm. sa isang farming community. Second, additional income din siya sa mga farmers. Kasi nakatambak lang siya doon eh. Yes, definitely. So kung kaya namang gawing pera, gagawin nating pera. So na-create namin na ito na lang yung gagamitin natin as raw material to create a product that is alternative to plywood. Sir, sa ngayon, ano yung status? Ito yun, sir, tama, di ba? Yes. Ito po yun. Ito po yung mga product Sige, sir, natin. discuss mo naman sa Okay. amin ano yung pinagkaiba ng 4 na variants. Variants po ba tawag doon? Prototype? Prototypes. Prototypes, okay. So, itong 4 na to, we have different formulation. Kagaya nito, itong fiberboard na to, ginawa namin to act as an alternative to Hardiflex. Okay. Yung Hardiflex is ito yung ginagawa nating ceiling. Alright. So, reinforced, hindi po siya pinapasukan ng moisture, hindi din kinakain ng termite. Anong ginagamit, sir, pandikit, if I may ask? So, yung pandikit na ginagamit natin, yan yung unique sa Lestix, ang technology na na-create ni Lestix. And yan, isa sa pinapatent ng Lestix. Sikreto yan, sikreto. Sana yun sekreto kasi hindi pa lumalabas yung certificate ng patent. Okay. So, paglalabas na, makikita din ng Okay. whole world. Sa pagkain, yung sikretong pampalasa. Yes. Sabi ng KMJS. Oh. Next, ito is made of steel coconut husk. Pero ito yung mga very minute. Ito yung parang powder na. Kasi waste siya pinaprocess siya. So ito yung fiber, itong mga ganito kahaba na fiber, ito yung ginagamit, ito. Pero merong dust. Gabundok din yun karami. Yes. So ito na yung dust. Ginagawa namin particle board. Okay. So para lahat ng agri-waste nagagamit ng mga farmers. So walang tapon. So, paano sinasalo yung dust? Di ba So, sobrang pino po nun, sir? So doon sa facility na partner namin, they have this sifter na tatawag. So, yung mga mahahaba, mag-i-end up siya doon sa pinakadulo. Okay. So, yung mga fiber na mahaba. So, yung mga maliliit, mahuhulog lang siya winawalis na lang siya. So yun. Yun. Ito yun. Ito, magiging particle board siya. Good for, anong material po ito? Saan siya appropriate na gamitin? Pwede siya sa division ng bahay. Okay. Pwede siya Pwedeng soundproof board. Soundproof board din. Talaga Pwede, po? soundproof board din siya. Na-create namin to kasi sa construction industry kasi, yung ginagamit natin, plywood. So, sa plywood, it would take 5 to 7 years para mag-mature yung puno saka i-harvest. Yes. And because mataas yung demand sa plywood, so nag-create siya ng pressure sa forest natin. Kaya mataas yung deforestation natin. So, if we shift to a sustainable material such as itong bunot or yung coco fiber, wala tayong pinuputol na kahoy. Kasi basura lang to This is agri-waste. So, every 3 months, nagpo-produce yung bansa natin ng around 14 million metric tons. No question, sir. Di ba seasonal yung coconut? Yes. Pero paano kung walang harvest? Wala din po product. So, ganito yung mangyayari. Si coconut, in average, nag-harvest sila ng 2 to 3 months. 2 to 3 months. So, sa isang taon, mag-average siya na 4 to 5 harvest season. So, sa sobrang dami ng coconut husk na nakatambak lang dyan, i-collect sa mga farmers. So, yun yung gagamitin natin to create the product. Okay. So, every 2 months, may bago na naman tayong refill. Okay. So, walang kahoy na napuputol, pero meron tayong product na na-create. Sige, sir, tapusin na lang natin. Itong isa, tapos itong isa. Ano pong pinagkaiba nila sa dalawa? So, yung iba naman is we have different formulation. Okay. Nag-differ sila sa tigas at saka flexibility naman ng board.
So yan. Saan to mas magandang gamitin, sir, ito? Ito, pwede Same din. lang po ba ito? Yes, pwede din Okay. siya sa ceiling, pwede din siya sa walls. But basically, alternative to plywood. Yun I yung see. goal namin. Yun yung gusto nating tapatan, yung plywood. Kasi yun yung pinaka in demand sa construction industry. Question, sir? Kasi ito yung mga normal na kinakaharap natin na problema kapag nagbe-build tayo ng house or yung mga plywood, no? Number 1, gaano siya katagal? Number 2, inaanay po ba? Kasi parang yun yung problema, di ba, sir, usually? Yes. Yung plywood natin ngayon, yung iba ini-import natin. Because ini-import natin, medyo expensive siya. Kasi imported siya. So sa atin naman, yung advantages niya is that mas cheaper siya. Second, yung materials is very common here in the Philippines. Third, yung technology na na-create natin, hindi siya inaanay. Okay. Tapos, pag namabasa siya, hindi siya pinapasok ng moisture. Kung pinapasok mo siya, very limited, or maliit lang yung percentage na i-absorb niya yung moisture. So, yan yung advantages natin compared to regular plywood. Sir, question, no? Para, although medyo alam ko na, less sticks means less plastics, right? Yes, actually. Okay, sige. So, nasagot ang tanong nyo, guys. Pangalan ng kumpanya nila. Pero, I'm curious kung ano na po status nito ngayon. Is it like implemented in a community? May livelihood programs na po ba? Or like, are you coordinating with business owners to invest in your innovation? Ano po ba ang status? Yes, sir? so ang status na gawa namin tong technology, magwa 1 year pa lang. So yung technology ito, patent pending na kami, nilalapitan na namin yung mga coconut cooperatives. Pinaka-target talaga namin is the coconut cooperatives. Kasi meron na silang product. Itong mga coconut cooperatives natin is that sila yung nag-create ng mga virgin coconut oil, mga cocoa sugar, at other coconut products. But the only problem is that gabundok na yung bunot sa kanila or yung coconut husk. So, yan yung hinahanapan natin ng solusyon para may extra din silang product. So, ngayon, may tatlo na kaming partner na cooperative with this one. Okay. We are waiting for the machineries na ibibigay ng government. Pero saan siya implemented, sir, sa ngayon? Anong city? So, sa ngayon, we are in Lana del Norte. Sa Lana del Norte kasi, second highest producer of coconut product. Okay. Sa amin yung Minola nang galing. So, Minola oil that we are using, sa amin yun. Yung, I think, Coco Mama. Sa amin din yun galing. Lana del Norte is one of the top producers. Just, Yes. nag-make sense siya kung Yes. bakit doon din sinisimulan. Yes. Ano yung, sige sir, may And also, medyo mataas yung poverty rate sa I see. area namin. Medyo less development because mataas yung nangyari. It's not Lana del Norte, but yung nagka-Marawi siege. So, medyo malapit lang yun sa area namin. Yung surroundings noon ng Marawi siege is already Lanao Okay. del Norte. So, couple years back, andun din yung mga MILF nag-visit. I'm not trying to parang tinatakot, no? Yeah, kasi okay naman na ngayon eh. Okay Peaceful na ngayon. na, Yeah, peaceful na. So, what I'm trying to get to is that because of poverty, sometimes mataas yung cases ng mga ganitong pangyayari. Okay. So, that's what we are trying to reach out sa mga communities that they don't need to sort into this violence. Okay. Kapag mabibigyan natin sila ng livelihood, they would not sort into this kind of things now. Yan yung isa sa mga goals namin. Thank you so much for that, sir. Sobrang noble ng goal po na iyon, no? Na parang talagang tina-target nyo po yung root cause ng poverty. Yes. At hindi siya, kumbaga long term siya, hindi siya yung parang one time, big time, tapos wala na after. Mas okay talaga na, di ba may ganun sa Bible? Ano nga yun, sir? Teach them how to fish. Yes. But don't give them a fish. Mga ba, Diyos ko. Mga pinagsasabi ko talaga. Anyway, speaking of fish, ngayon, sir, dadagdagan muna natin ng additional flavor. Segue kita niyo yun. Dadagdagan muna natin ng flavor ang ating usapan, sir, by introducing our first segment na pin-prepare sa atin ng ating friends from DOST Tapi. Our next segment is called Sa Aming Pagsasaliksik. So ito ho ay segment kung saan nakita niyo yung siguro to sir sa trend sa Google, no, na parang pag may sinisearch ka, may lumalabas na suggestions, di ba? Parang sinabi natin DOST is, tas may mga suggestions yung Google. So ngayon sir, may pin-prepare ang ating team. Less sticks is. Tapos sir, pagkatapos ko pong buksan yung mga common searches about less sticks, you can give your insights or comment about it or whatever. Kung ano po gusto nyong sabihin. Okay? First,
Parang kinakabahan ka, sir. Ano, hindi kinakabahan? Nakabahan ka, hindi naman. Okay lang. Okay lang. Parang Inisip ko baka hindi may- ako dito, may- okay, no, okay. May Sir, mga parang- sagot. Okay ka lang, sir? Okay lang. Alright, sir. Hindi ako na-orient. Paano siya buksan? Wait lang. Gaganon ba? Okay. The other way. Kasi naman. Lestix is mahirap i-peel. Lestix is legit or not? Okay. So, Easy. so yung question is probably registered company ba siya? Ah. Yes, it is a registered company. Sex registered 2020. Okay. So, na-registered siya. Mahirap po maging hindi legit, especially Yes, pag yes. under kayo ng TAPE or under kayo ng DST. Yes. So, sobrang meticulous po ng DST Exactly. para makapagbigay ng funding lahat na scrutinize. So, yes, we The are very fact registered na nandito company. ka, sir, Yes. means she is legit. Okay, bigyan ko siya ng 5-star review, ma'am. Hindi, joke lang. Ito, next, sir, ikaw na mag-peel nung pangalawa. What? Lestix Tech Plan Demo Day. Ano to, sir? Tech Plan Demo Day. Meron kasing competition na nilunsad si Japan sa Livanes. Si Lestix is the grand winner for Wow. this competition. Ang tawag nila is grand winner that would make an impact to the community. So Laking honor we are to- very honored na we were chosen by Japan to be the grand winner for Congratulations, sir. Kailan Thank yun you. nangyari, sir? this. This happened 2020. Congratulations. 2020, yes. At until now, makikita nyo na hanggang ngayon gumagawa pa rin ng impact ang Lestix. So, they deserve a big round of applause. So we're gonna talk right. Next. Sir, go. Lestix Incorporated Vegetable Based. Okay. So, yung vegetable base is ito yung ginagamit natin sa adhesive natin. Yun yung sikretong pampalasa. Yan yung sekreto natin. When we created the technology, ang iba kasi, they use single-use plastic. Sinusunog nila or minimelt nila. When you do that, nawawala yung purpose. The goal is not to melt or to burn single-use plastic. Kaya sa amin, we use adhesive. So, yung adhesive, imimix natin sa single-use plastic and then we put it in a mold and we create different kinds of product. So, insulator walls, Okay. roofing tiles, and many more. Walang melting na nangyari. If I may ask, sir, anong klase ng vegetables ang ginagamit for Yan yung ilalabas natin. Sikreto. Paglabas ng patent. Yes. Yan yung ilalabas natin later. Okra kaya? Ano ba mga malalagkit na gulay? Okra, talong, hindi ko alam. Basta alamin nyo guys, abangan nyo sa Lestix. Curious ako dun ako anong pandikit. Last! Lestix Plastic Waste. Yes. Okay. So dito na simula yung technology ng Lestix. This is also the reason ba't nanalo si Lestix at saka na-invite si Lestix internationally. So when we started the technology and created the company, our initial invitation was to be a part of AFEC. Okay. Way back 2019, held in Chile. Same, we won also Best Technology doon. Kami sa mga nanalo. We were invited by the UN, Geneva Convention, during the SDG. So, nagka-create pa sila ng SDG. Kami sa na-invite to talk about plastic. Isang trivia lang, no? First world countries pala, they have no idea why we are using Sachets? sachet. Really? So, ang nakakatawa doon is that when we share that we are using sachet, sabi nila, is it because mainit yung lugar nyo? Is it because baka masisira yung product nyo kung hindi plastic na gamitin? So, wala silang idea. Clueless sila talaga. Clueless sila. Bakit? Kasi mayaman sila, di ba? So, kaya na lang bumili ng bulto. Maramihan. Yes. And that's the reason why Southeast Asian countries like us, Indonesia, and I think Malaysia, ito yung pinakamataas na mag-produce ng single-use plastic because of this. Okay. Naka-incorporate na sa atin yung sachet economy. In a world scene, sir, no? Parang in a global scene, feeling nyo, sir, nasaan ba tayo sa Pilipinas when it comes to reducing our plastics waste? Honestly, medyo malayo pa tayo. No, we are doing our best, pero malayo talaga tayo. For us, for me, opinion ko lang is that hindi mawawala yung paggamit natin ng plastic, to be honest. Because if tatanggalin natin lahat ng plastic, Dapat tanggalin mo ng kahirapan. yes, totoo. Diba, sir? Oo, kasi we could not replace plastic with, example, yung oil. Tatanggalin natin yung plastic, babalik tayo sa bote.
So, paano yung storage nun? Paano yung shipping nun? So, magiging expensive lalo yung Yes. product. So, with plastic kasi, very convenient siya. Mataas yung shelf life ng pagkain, madaling i-transport, magaan, Mura. madaling i-storage, mura. Hindi naman natin pwedeng ibalot ng dahon ng saging yung biskwit. Di ba? So, plastic is the best container or packaging. But for now, na wala pa tayong replacement ng plastic, ang pinaka-importante is anong ginagawa natin sa mga nagagamit na nating plastic, yung mga basura na. Yes. So, isa doon is proper segregation. Second, dapat meron din tayong program. Ano yung ginagawa natin sa mga basura na na-segregate natin? So, ito na yun. Ito yung mga products natin, different products natin. Pwedeng roofing tiles, pwedeng insulator boards, pwede sa construction industry. But sir, I also wanted to highlight no, na yung pag-segregate or yung pag-manage ng ating waste ay hindi lang dapat trabaho ng gobyerno. Yes. Ng mga innovators like you should be an individual job. Yes. Na parang in our own homes, dapat nagsisegregate na tayo. As much as possible kung kayang i-recycle, Yes. mag-recycle. Di ba? Yung mga maliliit, sir, na mga act na pag pinagsama-sama mo, ang laking impact niya. Parang, minsan kasi ang nagiging, parang, ano ba tawag doon, misconception ng marami is that, tatapon ko na lang to, may mga, ano naman tayo, may mga garbage men naman tayo na mag-segregate. So, parang, in our own little way siguro, sir, na parang, number one, kung kaya natin i-afford yung galon or malaki, Yes. kung kaya natin i-afford, Kaya. yun na lang. Mas I feel na lang. Yeah. Tapos, kung hindi talaga kaya at sachet, well, segregate. Diba? So, Yes. huwag magtapon ng, pet peeve ko talaga yan, yung mga nagtatapon talaga ng mga sachet sa dagat, yung mga, Diyos ko, iwasan na po natin yun. Kasi baka mamaya pagising natin, alam mo yun, parang nalulunod na tayo sa basura. And it happens. Yes. Manila, Cebu, kahit na sa Mindanao, di ba? Pag Yes. binabaha tayo, sobrang malaking factor ay yung mga basurang nagkaklog dun sa mga drainage. Bumabalik din talaga siya. Yes. Balik. So, if I may Sige, sir. inject another trivia, no? Kami trivia ni sir. Sa Kuya tingin Kim, ko ikaw lang, ba yan? sa tingin ko lang, so yung plastic natin, Sige pa. sabi nila, it will take 500 years para mawala siya, di ba? I think hindi siya nawawala. Nagiging microplastic lang siya. Isa pa yan. Hindi natin makita, Yes. so sa tingin natin wala na. Isa pa yan, sir. Na-alarm ako dyan. Yes, Kasi, ang sabi nila, tayo daw, in our own system, meron na. may microplastic Yes. na daw. Yes. So, lahat tayo nandito ngayon, mga plastic na tayo. Joke lang, guys. I mean, nakakain daw natin siya, Yes, naiinom. totoo. Dahil yung mga isda, for example, Yes. ang nakokonsume nila, sobrang invisible Yes. plastics Totoo yan. na kinakain din natin. Yes, So, yes, pati sa ulan, meron ng plastic. talaga? Yes, microplastic. Ganun siya kaliit na Daming kaya siyang plastic, guys. dalhin sa ulan. Plastics So, are everywhere. Ganun na yung nangyayari sa atin. So, yung sa amin lang, di talaga, for now, hindi natin kayang tanggalin Yes. yung plastic. Merong nag-create ng mga alternative plastic. But for now, the technology is not mature. Very expensive yung mga starch-based plastic. So, usually, yung kailangan natin talaga is yung proper segregation ng plastic at saka yung proper disposal. And then, with that, kaya natin mag-create. Kasi marami namang, hindi lang si Lestix, I just want to put it out there, hindi lang si Lestix yung nag-create ng mga products out of single-use plastic. Marami po kami. Kailangan lang namin is the support from the government. And I would like to thank the UST for giving us that support. And we have the technology. Now we are calling the mayor, the senators, the lawmakers, na kung pwede, gamitin yung technology namin. Yes. Hindi lang sa Lestix po marami pong technology. Mga startups. Yes. Marami pong technology all over the country na pwede nating gamitin. So, we are calling the LGUs na kung meron kayong mga startup na gumagamit ng single-use plastic or kahit anong plastic to create different products, please help them. Kasi makakatulong talaga sila. Sir, sa pag-implement nito dun sa probinsya niyo, sa Iligan, ano yung mga kinaharap niyong challenges in implementing it? Number one talaga is una, you have to educate the people. No? Kahit the product is made from single-use plastic or tinatawag natin na basura na, we can still create a different product out of it. So that's what we are calling it, upcycle. In upcycle natin, nag-create tayo ng panibagong product out of this basura, no? Sa amin naman, sa Iligan, we are doing our best
kasi medyo malaki din yung population namin. Gaya ng other metro cities, malaki din yung problem ng basura, ng iligan. But thankfully, yung LGU namin is very progressive, no? Right now, we have a partnership with the LGU. We are looking for creating more products out of the single-use At least plastic. receptive, sir, at Yes. supportive sila. Yes, so sana hindi lang Iligan City. Oo nga. Sana other cities also, you can reach us or other startups na nag-create ng mga ganitong products. Kasi yung isang goal nga namin, we would be run out of business, no? Yung pinaka-goal ng Lestix. Sana darating yung panahon na Yes. maubos yung basura, wala na kaming Wala na kayong tatrabaho. Trabahuin, di ba? Yes. Pero for now, na meron pang maraming basura, magtulungan tayo to create a product na kaya nang saluin natin yung dami ng basura. Okay. Ngayon, sir, ay meron tayong prepare na bagong segment na tinatawag nating Sabi Nila. So for Sabi Nila, sir, we will just, or you will just be confirming or be debunking some mga famous na paniniwala nila about your industry. Okay. Hawak mo yun, sir. Okay. Alright, ganunin mo na lang, sir. Tapos itataas mo na lang, sir, kung ang sagot ay yes or no. With no further explanation. Okay. Or kaya ba? Kahit konti explanation siguro to justify it. We'll Sige. try to explain. First, sustainable and eco-friendly products may be good, but are expensive. Hence, unaffordable to the masses. Yes or no siya eh. So kung yes, sa ngayon kasi, very expensive. Example, if we are gonna be using starch-based plastic, Okay. very expensive siya ngayon. Kasi hindi pa ganun ka-mature yung technology. Yes. But later on, pag na-mature na-perfect na natin yung technology, magiging less expensive na siya. At saka Pag ako naging mainstream na. Yes, Okay. yes. So, very promising naman yung mga ganung technology. So, all we need is that palagi tayo nag-i-improve, Yes. nag-i-innovate, And So, support. and support. So, eventually, yung mga sustainable products natin, magiging cheap na siya. Magiging mura na siya. Tsaka, Yeah. yun na yung pipiliin ng tao. Hopefully. Ngayon kasi medyo Okay. expensive pa. Yeah. Kaya, Yes. so, hindi yung So ginagamit. yes for now, no, No, in the long run. Yes. Hopefully. Yan yung goal natin. Alright. Yes. Next, it's difficult to build a startup ecosystem outside of Metro Manila. Yes. Very, very difficult. Very difficult. Bakit, sir? Bakit? So when we started, this would be based on our own experience, Mhm. no. When we started 2019, okay na yung trajectory namin eh. Okay. Invite na kami sa mga APEC, sa mga UN, okay na yung trajectory. Bigla nagka-pandemic. So 2 years din yon. So wala kaming nagawa sa pandemic. Kaya nag-create kami ng product ng no rinse hand wash. Okay. Yun yung bumuhay sa amin sa pandemic. Paano pag yung isang startup wala siyang other means of parang income? Sa amin kasi, yung good thing nung nangyari ng pandemic, nakaisip kami ng product na pwede kami mag-pivot. I see. Inaantay namin na mag-open yung market para makakreate kami ng mga bagong product. So pag startup, sir, dapat adaptable, flexible ka. Parang dapat ka talagang mag-adjust kung ano yung demand ng market. At kapag hindi siya nag-click, di ba? Parang may nangyaring ganun, pandemic, hindi natin alam lahat. Okay, sir, na-sustain nyo. Di ba? Kasi parang 2019, tapos startup, parang, what's gonna happen? Parang, lahat pati nga mga malalaking business nga, may mga nag-close niya. Tsaka kaya sobrang saludo ako, sir, dahil pinagpatuloy niyo ang Lestix. Thank you. Sa ngayon, sa Philippines, medyo mahirap yung startup. But, meron na kasi mga emerging funding institution like DOST. Yeah, I'm gonna promote DOST. Kasi sa DOST, binigyan kami ng startup capital. Nice. Isa kami sa pinakauna na nabigyan ng startup capital. This is after the pandemic. So, ngayon naman, when natapos na namin yung technology, nabigyan ulit kami ng DOST TAPE na for commercialization naman. Wow. So, ito yung mga programs. Napaka naman natin ng DOST TAPE, yes, ito yung mga programs ni DOST. Ang inspiring nun, sir, for someone na parang may vision, may plano, may gustong gawin, pero wala kang pondo. Yes. Ang laking bagay na may nagfa-fund sa mga startup businesses kagaya ng sa inyo. Yes. We're down to our last question for this segment, sir. Not question, but a statement, actually. Philippine coconut coir products are not for export market because of inconsistent quality and insufficient processing technology. Sa ngayon, yes. Yes. No,
Kaya sa ating mga kaya mag-fund na Funders. mga government institution natin, yung mga I don't know kung investors, yes, kailangan talaga natin sa lahat naman to have a uniform or high quality products. You have to have machines, Yes, no? of course. Para consistent yung labas ng product. So kailangan lang natin ng machine. But I'm very sure na if we have the right technology, we have the right machine, we can export this product. Ang maganda sa product natin ito is that hindi tayo magkukumpi sa other countries kasi konti lang yung countries na may coconut eh. At isa yun isa si Philippines. Yes, na nabiyayaan ng coconut. Napakalaki ng export potential. Yes. Because other countries like the Western countries, no, they are pushing for sustainable products. Hindi naman sustainable na si plywood. So this is a very good sign na papasok tayo as exporter of cocoa fiber board or what we are calling earthboards. That's really nice. Speaking of funders, innovators, investors, sir, matanong ko lang, how physically, mentally, and financially draining it is or it was to like build your own startup company, no? When we started the company, syempre walang may nawala. It's just you and whoever is your support system. Sometimes your support system nagda-doubt din. So parang kayo lang talaga yung nag-iisip na may potential to, may potential to. Sa amin, yung case namin is that pera namin yung ginamit namin kasi naniniwala kami na yung technology namin may patutunguhan, may direction siya. Yun nga lang, hindi mo alam kung kailan maubos yung personal money mo. Yes, okay. So that's why we are joining different pitching competition, different contests. So, yung mga money, prize money na pinalulunan namin, ini-invest namin pabalik sa product namin. So, we were able to create prototypes and continue our testing and experiments. Eventually, couple of contests na panalo, medyo may name na yung startup. So, eventually, meron na ding lalapit sa inyo na, we're very interested to fund your project. That's nice. So, at yun yung purpose kaya kayo pupunta sa Geneva din. Yan yung purpose na pupunta kami sa Geneva. First is yung technology, yung patent natin. Isa is napili siya. Second is to market a Filipino product to the Western countries. So, para makita ng mga tao sa Geneva or yung mga European countries na that would be there, na meron tayong product na pwede nating i-export sa countries nila. Gusto ko lang i-raise, no? Kasi nung high school ako, natatandaan ko, meron kami mga science fair. Nakasali ka ba sa mga ganun, sir? Yes. Diba tapos sa mga science fair, may category doon na science investigatory project. Yes. At may mga ganitong klase ng imbensyon ng mga estudyante. So parang, just to inspire our students, no, na who are watching, na talagang pwedeng gawing business or pagkakitaan while solving a certain societal problem, while also pursuing what you love to do. Yes. Diba, sir, parang, ikaw, sir, ano bang story mo before? Nung estudyante ka, talaga bang mahilig ka na magkalikot ng mga bagay-bagay, mag-invento, ganyan? So, hindi mag-invento ng kwento, pero mag-invento ng mga makatuturan. Tama ba? Makatuturan na mga bagay. Yung student ako, medyo, I would say, medyo mataas yung interest sa science. Interested ako makinig pag science yung subject. Sumasali din ako sa mga invention fair, science fair. Doon ko na nakita na siguro dito ako. But of course, meron din tayong... Sorry sir, ano yung investigatory project mo dati? Yung investigatory project ko before is yung malunggay, ginagawa naming mosquito killer. Parang ganun din yung sa akin, sir. Very cool. Parang mosquito. Parang yun yung pambansang IP ata dati. Yan yung mosquito killer, mixture. Ginagawang mosquito killer. Ano pa ba yung iba? Medyo every year kasi merong contest, di ba? So yung mga ganun yung technology na kinikreate namin before. And then later on, syempre, meron tayong tinatawag na kailangan din natin yung course, nakikita tayo. So, kaya nag-nursing. Kaya napadpad tayo sa nursing. Practicality. Hindi pwedeng dreams lang. So, yung practicality, pumasok na. So, we have to choose a course na parang my future. Yes. Okay. So, ayun na, sa mga natin dyan, sa mga science wizards natin, pwede nyo gawing stepping stone yung pag-aaral para i-pursue yung mga ganitong klase ng
industry in the future. Ngayon naman ay dadako tayo sa next segment na kung tawagin natin ay sa madaling salita. So dahil sa madaling salita siya, sir, magbibigay po ako ng photos, magpapakita po ako ng mga larawan, Okay. tapos magbibigay po kayo ng description Okay. in 3 words. Or comment in Okay. 3 words, okay? So sisimulan po natin. Meron po ako dito mga naka-print. Ito kanina pinag-usapan na natin pero gusto ko pa rin kunin yung 3-word definition mo dito or comment. Okay. Is that the microplastic? Yes. Okay. So microplastic, 3-word lang. harmful. 3 words lang, oh. Harmful. Harmful. Dapat daw sir mabilis. Parang fast talk daw po ito So harmful. Harmful, ano pa ba? Wala akong maisip Parang Bisaya. harmful, kung sa Bisaya, dili nato malikayan. Dili nato. Yun na lang, 3 words na yun. Dili nato malikayan. Yes. Hindi natin maiiwasan. Hindi natin maiiwasan. Okay. Next. Coconut farmers, poorest in our society. In our society. Sad to Okay. say. Sad to say. Yes. Poorest in our society. Sad to say. 6 words na yun. Pero, Poorest in our society. pero nag-guess ko sir na parang kailangan siya i-quantify Na parang, Yes. they're one of the poorest, Yes. but they Yeah. are one of those na very, very masipag. Yes, very hardworking po yung Yes. coconut farmers natin. It's just that, ang dami kasing dadaanan na process ng pagniniyog. Yes, exactly. Akala nila diretso na yung... Hindi. Alam ko may ano pa yun may Tatanggalin mo pa yung hangas, Yes. tatanggalin mo pa yung shell. maghihintay ka pa ng ilang buwan, Yes. di ba sir? Tama. So, Oo. hindi talaga siya madali. Hindi na yung madaling salita. Ang dami. Madaldal talaga. Ito sir, ano ba to? Hindi ko alam. Nakikita ko swimming pool Parang, ano ba to? Resort? Okay. Ano masasabi mo doon sir? Coconut Palace. Sorry, hindi pa kami nakakita. Coconut Palace daw pala. Okay. Okay. Magandang ano yan. 3 words. Architecture marvel. Marvel. Okay na yun. Okay na yun. two Okay na words. yun. Ang hirap. Architecture Marvel. Ayun lang po ang ating madaling salita segment. Palakpakan naman po natin. Ngayon, dami nating mga nakuhang insights from Sir Ken. Ngayon, sir, magtatanong lang ako. Moving forward in the future, saan nyo ho nakikita ang Lestix Incorporated at ang mga produkto nyo kagaya nito in siguro 5 to 10 years? Okay, 5 to 10 years, hopefully, ginagamit na to, no? Hindi lang sana sa Mindanao, but all over the country na yung mga coconut farmers natin, isa na to sa mga product na hindi lang copra, hindi lang puro copra. Kasi yung copra is very volatile yung price Sometimes mataas. Volatile. Sabi ni Salvador. Ano ibig sabihin ng volatile, sir? Ano naman ako nito? Tesoros. Unpredictable. Tama? Unpredictable. Okay, yun. Biglang mataas, biglang mababa. So, we need a consistent product na yung price maganda. Okay din yung copra. Okay din yung copra. Pero mas maganda kung may other supplement income. Ito na yon. Exactly. So, para sa mga farmers natin. It's always good na parang may nakikita tayong bagong pagkakakitaan. Yes. Especially na waste siya dapat. Yes. At gagawin natin siya ng new product. Yes. Alright. Ito is very important kasi marami nga sa ating audience, especially maraming podcast listeners na mga kabataan. Siguro sir, anong generation mo sir? Millennial? Parang matagal na yung... Ano ba? Huwag na lang. Alright, sige. Huwag na lang. Isang secret na naman isang secret na lang. Alright sir, going back, ano ang mensahe mo para sa ating mga young innovators, ating mga young scientists, young inventors na gustong tahakin ng landas kagaya ho ng inyong ginawa? Okay. So, sa mga young inventors, pinakauna talaga is that walang mangyayari sa invention kung hindi nyo gagawin. Kung meron kayong naisip na idea, kailangan nyo mag-first step talaga. Kailangan yung, kahit prototype, gumawa kayo. Kasi makikita nyo kung ano yung technology nyo. Kasi lahat naman tayo, pwede naman tayo mag-isip ng, di ba, mga technology, ano kaya maganda. Pero konti lang yung talagang naghanap ng paraan para magiging reality yung iniisip natin. Siguro pwede kong ma-share. Kung may naisip kayo, gawin nyo. Parang sa Bisaya sir, may ganun tayong katagay na parang bahalag hinahinay, basta kanunay. Galit. Akala ko hindi mo alam yun kasi Bisaya. So, step by the step bago tayo sumakses. Yes. Internet. Step by the step bago tayo sumakses. Ayun. Hinahinay lang guys, pag meron kayong mga inventions or parang visions in mind, yes.
I think also finding the right group of people Yes, really helps. kailangan mo rin of course, yung Support system. support system mo. Kasi parang in one yes, may matatanggap ka na isang taong no. Yes, yung rejection, to be Yes, honest. kapag ganun din sir, yes. Ano ba experience mo doon, sir, sa mga Diba, rejections sa na yun? rejection, normal po yun kasi if you have a new technology, you have to educate the public. Okay. Hindi nila alam kung ano yung technology mo eh. Second, bias ka pa kasi Totoo, ikaw sa'yo yun. yun. Sa'yo yun, di ba? Oo. Nasaktan ka pag sinasabi, pangit mo. Sobrang passionate mo, tapos biglang di nila nakikita mo. Di nila makikita yung end goal mo. Yes. So, you have to give time for the public to know. Kaya you have to be passionate enough para buhayin yung product kahit ikaw lang yung naniniwala. Okay. Kung isa ka lang, you have to convince your team. Pag na-convince mo yung sininiwala sila, o di, 3 na kayo, 5 na kayo. So, against the world. If you keep on, like, joining, exhibits, Yeah. so marami kang na-educate, and At mas lumalawak yung network. yes, lumalawak yung network, and then, yung mga tao na-educate mo, na-convince mo na, okay pala tong product Pwede. na to. Kasi parang okay din, sir, di ba? Na, minsan kasi ang hinahanap lang natin validation eh. Yes. Dun sa ginagawa natin. Yes. Na parang, it solves a problem. Tama yan. Yes. Pero sir, curious ako, ano ang pinakamasakit na natanggap mong rejection or feedback about these products that you're making? Pinakamasakit. Siguro yung ini-insult yung... Ano yung exact? Hindi naman namin kailangan yan. Kasi... Ouch. Hindi. Meron ba mas masakit? Hindi. Yung pinakamasakit nun is that di na namin kailangan yan kasi meron na kaming na-create na law. This is regarding plastic. Okay. So, di na namin kailangan ng ganong technology kasi may law na kami na bawal maggamit ng plastic. Okay. Which is hindi naman natupad, Parang diba? yung close-minded Oo. kasi, no? Hirap din minsan banggain nun eh na Yes. kailangan mo banggain yung wall na yun eh. Yes. So, yan yung isa sa pinaka, hindi naman masakit, parang nakakadismaya lang Okay. na ganun siya mag-isip. Pero just to balance things out, ano naman yung pinakamagandang natanggap yung feedback? Ang pinakamagandang... Aside from the recognitions na natanggap po ang ninyo. pinakamaganda sigurong feedback is that ang laking tulong ng technology na generate nyo for the future. Wow. So, yun lang yung naisip ko na parang malaking ano talaga siya, malaking boost sa amin na nakikita ng ibang tao na what we're doing will help the next generation. Yan yung Lalo pinaka... na pag ang love language mo yung words of affirmation, di ba? Parang pag naririnig mo, parang kinikilig ka lang at ginaganahan ka lalo gawin yung ginagawa mo. Now, sir, we're about to wrap up our episode and bago po tayo matapos, sir, may pa-fill in the blanks news ko from the OST. Ang daming pa-exam, ang daming pinapagawa. Pero we're loving it. Na-enjoy natin yung mga ginagawa nila segment dahil meron din tayo natututunan na bago per segment. So, sir, just fill in the blanks. It is tough being an innovator because of the support. But at the same time, it is also fulfilling to be an innovator because Of the output. I am looking forward to The future. Kasi baka pwede na magamit yung mga invention namin. Pag magagamit na siya, as an inventor kasi sa amin mga inventor, makita lang namin na ginagamit na yung product. Masaya na kami. masaya na kayo. Pero mas masaya kami pag kumikita din kami. Siyempre, kung tayo magbulahan dito, hindi natin ito gagawin pag wala tayong kinikita. Yes, Di ba? Hindi pwede passion na lang pwede. Hindi kayang buhayin ni passion ang business. Totoo naman Kasi yan. may mga tao ka din namang Of course. papasahurin. Totoo yan. Next. Ideate, create, innovate. Ano ba yung dapat? Bahala. Dapat daw sir mag-ride. Hindi joke lang. Kahit ano po. Ideate, create, innovate. Siguro proceed. Gusto ko yun, sir. Or act. Gusto ko yun. So, parang Ideate, create, innovate, tapos gawin mo. gawin mo. Totoo. Hindi pwedeng puro Puro innovation lang. Kasi pwede naman yung innovation mo sa isip lang. Kasi ganun ako before eh. Dami kong na-exercise, sinusulat ko sa notebook. Marami na akong nasulat sa notebook pero walang action. Kasi natakot ka na may maniniwala kaya dito. Baka rejection lang to lahat. So, Okay. yan So, yun. ikaw, sir, isang tip mo din yun. Take note, tip din yun, sir, na parang sinusulat mo yung mga nagpa-pop up na mga Yes. ideas in mind. Before, notebook lang, di ba? So, ngayon may cellphone na. At least, diretso mo na sa pwede mo notes. nang sa notes mo. Lalagay mo yung... Alright, now, I feel really validated. Speaking of validation na pag-usapan natin kanina, I feel really validated as a Filipino. I feel really validated as a Filipino innovator whenever I get to be invited to events like yung pupuntahan natin sa Geneva,
sa mga ganitong podcast. Mhm. So ganito, when we are doing podcast, i-broadcast to eh. Mhm. So, for us, matutulungan kami to market our product. Exactly. Second, baka may mga young minds na pwede naming may influence sa pinagdaanan namin, sa experience namin. Sir, one last question. And we have, ito tatawag nilang one final question to get your unapologetic take on anything science, technology, and innovation. Why should Filipinos support you and Lestix Incorporated Technology? Oh, okay. Very good question. Not just us, not just Lestix. Support all the startup in our country, especially those that creating a technology that would help with climate change. Yun yung pinaka-advocacy namin na sana hindi lang Lestix, hindi lang yung mga sikat na mga startups, sana lahat ng kayang baguhin yung climate change na Exactly. dinadanas natin ngayon, support mo natin lahat. Okay, sir, may pahabol pa tayo. Here's a bowl of pageant patty questions. Bubunot po tayo ng isa and you have to answer it within 30 seconds. Tapos, kunwari Q&A portion po ito, sir. So, Q&A portion dapat to sa 50th Geneva exhibition. So, okay. practice, sir. Diba, may ganun ba dun, sir? May pitching, may question and answer Yes, ba? may pitching daw Ayun, sa so, Geneva. Yun, sir, bunot po kayo. Hindi, sir, pulboron. Pulboron naman yung bubunutin ni sir, eh. Yung question, ako na po magbabasa for you, sir. Contestant number 1, are you ready? You Okay. need an interpreter? The Sustainable Development Goals, or SDGs, by the United Nations have targets that are set to be achieved by 2030. What have you done so far in terms of SDG initiatives? We're trying to help not eliminate. Sobrang hirap ng eliminate ng poverty, especially poverty. But we're looking for ways na ma-lessen yung poverty by creating different technologies that would supplement our Filipino kababayan Okay. na masupplement yung kahirapan. Baka pwedeng through our technology, kikita sila. Okay. So, That's so noble. Palakpakan ho natin ulit ang Lestix at si Sir Ken. And right now, sir, again, papunta na ho tayo sa tail end ng ating podcast. Pero ngayon ho ay hihirit muna tayo, sir. Gusto daw nilang gawin ulit yung ating hand gestures. Tapos dun tayo tingin, sir, sa center camera. Ano ulit yun? Pasensya na, pero kami, pasensya na. 1, 2, 3, go. Pasensya na, pero kami... Teka. Sorry, ako nagkamali. One more. 1, 2, 3, go. Pasensya na, pero kami, pasensya na. Ayun maraming salamat sa DOST Tappy, sa Lestix at kay Sir Ken. Palakpakan ho natin siyang ulit. It was so nice to meet you, sir, and sana ho'y mas marami pa pong ma-inspire sa mga istorya niyo, maraming mga kabataan ang ma-inspire na ituloy ang kanilang mga imbensyon at hindi lang manatili sa kanilang mga sariling notebook, sa kanilang silid-aralan. It always pays to pay back the country. Ika nga, sir. Yeah, kasi yung mga fellow men naman natin din naman makikinabang dito. Palakpakan mo natin muli ang ating Filipino innovator from Iligan City na dadalo sa 50th Geneva Exhibitions. So sir, congrats, good luck, at mabuhay ho kayo. Sana ho ay magtuloy-tuloy ang success ng Lestix. Sa akin ho, kung may key summaries or takeaways ho ako sa naging podcast at usapan namin ay yun yung number 1, maniwala sa vision or maniwala sa sarili. Parang wala kang ibang makakapitan kundi yung sarili mo muna. Yun yung pinaka-takeaway ko doon. And number 2, hindi lang siya pwedeng plano at pagsasalita lang lahat. Dapat mo siyang aksyonan. Dapat may karampatang act. yeah. Kasi pag may plano ka, dapat mo siyang ginagawa para malaman mo kung magsasucceed ka doon. At number 3, dapat may pakialam tayo, hindi lang para kumita, kundi para rin sa ating bayan. And yun ang pinaka-advocacy din ng DOST Tappy sa pagsusupport ng mga innovators at inventors kagaya ho ni Sir Keno. Kaya maraming salamat ulit, Sir Keno. Thank you. And this has been your unapologetic take on anything science, technology, and innovation. Ako po uli, si Marco Romas. Maraming salamat, DOST Tappy, at magandang araw. Bye! Bye-bye!